Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto naman pong muli si Sigal Kaid Marito po. Chief Engineer Danny Di Castro po ay nagpupugay po at bumabati po ng maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. At sa mga ating po mga kapatid na MCGI, Happy SPBB po. Ngayon po ay panahon po ng peace. Sana po tayo po lahat ay magkasundo-sundo at sana po ay ligtas sa mundo. Kaya nga po ngayon, ang pag-uusapan po naman natin ngayon ay ang mga bagay na nauukol po sa ating mga marinong Pilipino. Sana po ang mga marinong pong Pilipino pong naglalayag po ngayon po sa Red Sea at sa iba-ibang panig po ng mundo. Kasama na rin po ang lahat po ng seafarers, anumang lahi po. Ngayon po ay nagbabantang panganib po na ang mga pirata po sa mga buong mundo po ay nagsisimula na naman po. Ito po ay dati pong medyo nanamlay po. Wala pong balita ng mga kung ano-ano man pong balita, hijack, mga kidnap po, ransom po sa mga seaman. Ito po ay natigil. Nagkaroon po tayo ng pandemic. Pero ngayon po ay isa pong nakakabahala pong balita po to sa lahat po ng seafarers. Kung maalala nyo po ba, na ang Suez Canal po ay crucial po to sa mga lahat po ng seafarers, lahat po ng dumadaang pong barko rito po. Kaya nga po, ngayon po ay isa rin pong magandang balita. Bagamat actually po, hindi naman po talaga nakakasiyang malaman natin na ang area po ng Suez Canal po sa may Bukana po ay nanganganib po sa mga ganong sitwasyon na maaari ka pong maakyat ng pirata. Ngayon po, ito po ang balita. The Department of Migrant Workers, DMW po, held a maritime forum designations of the Red Sea, southern sections of Bab el-Mandeb Strait, leading to the Gulf of Aden po as a high-risk area po. After a series of attack po ng mga pirata po. And nakita niyo naman po, there are three endangered lives of the Filipino seafarers. So, isa pong nakakalungkot po na balita po to, di po ba? Sa ating pong mga OFW po, seafarers. The designations of this International Bargaining Forum, IBF po, formed in 2003 to discuss seafarers' right, working condition, and their well-being in the maritime industry. So napaka-importante po nito. Ito pong IBF. So ngayon po ay napag-uusapan po ang kaligtasan po ng mga, hindi lang po ng marinong Pilipino. Lahat po ng mga marinong Pilipino at lahat po ng barkong naglalayag po dito sa area po na to. So, ang wish ko po sa pagtatapos po ng taon at ang pagpasok po ng 2024 na sana po ay maging tahimik po, manumbalik po ang katahimikan po sa international fields po, sa international ocean, sa lahat po ng dagat. At sana po ay manatiling ligtas po ang mga marino, hindi lamang po ang Pilipinong marino, kundi lahat po ng mga marino, lahat po ng mga naglalayag po sa dagat. At sana po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan.
So, dito nyo po malalaman kung bakit po napaka-importante po ng mga training po tungkol po sa mga safety po sa barko. The Pirate Attacks Training. Yan po ay naglalayon po na maging bihasa po ang mga Filipino seafarers po pagdating po sa ganyang pagkakataon po. So sana po lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan po, na hindi po sana mangyari ang mga bagay na hindi po natin inaasahan, like pirate attacks. So, ang darating po na 2024, sana po ay maging kaaya-aya po, hindi lang po sa marinong Pilipino at kundi sa lahat po ng marino. Ito pong Seagull Kaid Marino po, ang content po nito ay tungkol po sa mga marinong Pilipino, ang mga pangyayari po sa tungkol po lahat sa maritime fields. At kasama na rin po rito sa short po ay ang paglalayong pong i-promote po ang Pilipinas para po bisitahin po ng mga foreigner, hindi lang po foreigner kundi ang mga Pilipino pong matagal na pong hindi nakakabalik po sa Pilipinas, ang mga gusto pong mamasyal, mga tourist po, iba-ibang klase pong nation. Kaya po, paminsan-minsan po ay gumagamit po tayo ng English language po para po sa mga foreign na people na po gusto pong pumunta po rito sa Pilipinas. At sana po ay ang 2024 po ay maging matiwasay po. Hindi lamang po sa dagat at hindi dito rin po sa atin sa kalupaan. Ngayon pong 2024, sa lahat po ng OFW po, kayo po ngayon ay magiging parte na po ng Seagull Kaid Marino. Ang ating pong mga nagtatrabaho po sa Hong Kong, Singapore, ang mga ating pong mga bagong bayani. Hindi lamang po kahit anong klase pong trabaho overseas, basta OFW po ay welcome na po rito. Ito po, ang Seagull Kaid Marino po ay hindi na lang para po sa ating mga marinong Pilipino, kundi sa lahat po ng OFW. Kasama na po rito ang ating mga kapatid na nagtatrabaho po sa Saudi Arabia, Hong Kong, Singapore, kahit ano pong klaseng trabaho basta po OFW ay welcome na po rito. Magbibigay po tayo ng mga balita, hindi naman po sa balitang pangmarino, kundi balita pong mga tungkol po sa OFW. Iyan po ay malalaman nyo rito. Mag-iiba na po ng kaunti ang Seagull Kaid Marino po dahil kung napapansin nyo po, pag sinabi mo pong Kaid Marino, ang ibig sabihin po nito ay hirap ng trabaho. Yan po. Kaya nga po pagka natanong ka po, Kaid Marino kami ron eh. Kaya nga nakikita nyo po sa Hong Kong po, pag sinabi nila, eto, Kaid Marino. Kasi po, ang Kaid Marino po ay talaga pong patayang trabaho po to. Hindi lang naman po trabaho lang sa barko eh. Yung risk po na isang sasakyan ay nasa ibabaw ka po ng tubig. Yun na lamang po na ang pag-asa mo lang ay dumaong para maramdaman mo ang safe. Sa dagat po, halos wala pong safety. Kasi po tingnan nyo, no matter what you are going to take as na training course po, nandiyan ka pa rin po palagi sa panganib dahil po ang barko ay nakalutang po. So, napaka-importante po talaga po ng safety natin. Kaya nga po sa basic training for seafarers na pinaturo po rito ang apat na napaka-importante po talagang training po. Ito po ay tungkol sa survival technique, sa first aid, sa social responsibilities, at saka firefighting. Ito pong mga ganito pong subject ay naglalayon po na matutunan po ng bawat isang gustong magbarko at saka lahat po ng nagtatrabaho po sa barko.
Kaya nga po ito ay mandatory to all seafarers in order for them to get a seafarer's book. So, sana po, ang wish ko po sa 2024 po, na sana po ay talaga pong maging peace. Dahil ang Pasko po, ang kahulugan po nito ay peace. Pasko po. So, welcome sa ating mga kapatid na nagtatrabaho po sa kalupaan, na ang Sigal Kayod Marino po ay hindi na lamang po sa ating mga seafarers. Kasama na po lahat ng mga Pilipino pong OFW. Kaya kayo po, mga kapatid sa Hong Kong, Singapore, dito po ay magkakaroon po tayo ng bagong content. Content po na naglalayong talakayin po ang mga batas, mga problema ng ating pong mga OFW. Hindi lamang po ang seafarer. Welcome na po rito ang mga ating mga kapatid po. Kahit anong klaseng trabaho po, basta po OFW. Sa DMW po, maraming salamat po sa mga bagay po na nagagawa niyo po sa lahat po ng OFW. Thank you very much. So ito po, si Chief Engineer Danny De Castro po ang naglilingkod po sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year po. Thank you.